siguraduhin niyo po na good news ang mababasa ninyo. At yung mindset niyo po naka-fix agad sa mga ng mangyayari sa buong araw. Kasi it will surely affect yung mangyayari sa buong araw. Alright. Lagyan natin ng meaning yung bawat salita. Okay. Merong emotion, merong damdamin, at may mood. Sabi dito, ang emotion daw po, saan po ba yung emotion nakikita? Saan po? Dito po ba yan yung nandito? Emotion. Sa isip pa rin yan. Wala po hindi po kayo sasubject na mali kapag hindi po ang ating pong emotion, nandito po yung nakatira. Opo, dito po yung tahanan ng emotion. May tinatawag po tayong house of emotion. Okay? Yung author po nito, alam mo po ito kung nakalala ninyo? Inside Out. Familiar po ba kayo sa movie na yan? Alam niyo, magaling talaga yung director and author. Kasi inaral talaga nila yung mental health. Para yung audience makarelate. Sino po yung mga sino po yung bida sa Inside Out? O, di ba? Ganyan din po yung sagot ng mga bata. Sino po yung bida sa Inside Out? Sino po? Si Riley. Si Joy po ay isa sa mga emotions ni Riley. Ilang taon po si Riley? Si Sir, cute ni Sir Don. Si Riley po ay kagaya ng mga estudyante yung mga grade 12. Grade 7 or grade 8. Siya po ay nasa 30 to 40 years old. Ano grade po yan? 8 or 9, ano? Yan po. Ibig sabihin, teenager po si Riley. Ito po may emotion na to sa taas, yung may blue na hair, si Joy. Sino po yung kailan na chubby na maliit? Si Sadness. Sino po yung mababang galit? Huwag po kayong galit kasi kamukha po kayo ng character na yan. Ano po? Siya po si Amber. Sino po yung galit? Disgust? Sino po yung nasa gilid na ano? Siya po si Fear. Okay? Sino po yung nasa ilalim? Sila po yung mga to be discovered emotions stage ni Riley. Alam niyo po ba, sa brain development ng isang bata or ng teenage, merong tinatawag tayong limbic system at saka yung prefrontal lobe. Yung limbic system po, nandun po yun sa core ng ating brain. Yung part na yan, yan po yung na-develop sa mga bata or kabataan. Yan po yung parang accelerator. Yan po yung dahilan kung bakit sila agad-agad na nag-decide. Kaya po mayroong mga naagang napapahama kasi akala nila ito na yung buhay. Ang bilis nila mag-decide kasi nauunang ma-develop yung limbic system kasi sa prefrontal lobe. Yung prefrontal lobe po, siya yung brain. Siya dapat yung pumipigil sa mga magagandang decision. Ang problema po, late siyang nag-develop kumpara sa limbic system. Kaya wag po kayo magtaka kung may mga anak po kayo or may mga estudyante kayo na please mag-decide tapos hindi nila iisip kung yun ba ay nakakabuti o hindi nakakabuti kasi surely naranasan niyo po yung lahat. Lahat po tayo naman sa ganon. Pero ang katotohanan po, nauuna po ma-develop yung ating limbic system bago po yung prefrontal lobe na dapat preno ng mga decisions natin. Yan yung emotion po, yan po yung nasa ating isip, okay? Nasa ulo natin. Ang emotion, ang damdamin po, siya po yung nagdidikta ng mararamdaman natin base sa emotion natin. Okay? Yan po yung nararamdaman natin, yung damdamin. Yung mood po, yan yung tumutukoy sa kung ano yung damdamin mo sa maikli or mas mahabang panahon. Idadaan natin sa kwento yung tatlong ito. Example, ikaw po si Mr. Cruz. Si Mr. Cruz, nakaisip siya ng magandang proyekto sa school para matigil na yung bullying sa mga kabataan. Ngayon, hindi niya naman gusto magpasikat kay principal. Gusto niya lang talagang magkaroon ng maayos na programa para matigil yung bullying, itong maagang pagbubuli sa school. So ngayon pumasok siya sa school, gabi pa lang, iniisip niya na paano niya sasabihin kay principal yung proposal yung project niya. Ibig sabihin, nung iniisip niya yung excited siya, masaya siya. Masaya siya, wala siya. Gusto niya lang talaga makita ni principal yung gusto niyang project. Yun yung emotion niya. Masaya siya. Ayun, nag-message siya kay principal. Pag-message niya, sir, meron po akong proposal. Ito po yung copy ng aking proposal ito. Nag-sim lang si principal. Ano po mararamdaman niya pag nag-sim lang yung principal? Excited kayo at masaya. Okay. Nagbago yung damdamin niya. Bigla siyang nalungkot. Sabi niya, wait lang, bakit parang hindi masaya? Kasi nag-sim lang siya, ang tagal.
Nag-send siya ng ano niya siguro sa messenger. 6 p.m. pag uwi niya kasi nalilis siya ng maghapon. Yung iba sa magtamag, wala pa rin responsibility. Ngayon, pagpasok niya sa school, hindi okay yung nararamdaman niya. Nagbago yung mood niya. Yung excitement niya napalitan na, yung saya niya napalitan na, ng lungkot. And then yung frustration niya, kinabukasan, nagbago. Yung mood niya nasira. Okay? Yung tuloy niya sa mga bata, hindi na naging okay at all. Pagdating ng tanghali, nilapitan siya ng principal. Mr. Cruz, hindi kita na-reply kasi gusto kong sabihin sa iyo ng maayos ang ganda ng proposal. Yung mood niya nagbago na naman. Ibig sabihin po, kung pwede magbago siya, or magtagal siya, or hindi lang siya, depende sa nangyayari sa ating paligid. Ganun po natin nilalarawan yung tatlong yun. Yung emotion, yung sinasabi ng isip natin, yung damdamin, yung nararamdaman natin, base sa iniisip natin, at yung mood natin, depende po sa circumstansya na binibigay sa atin, sa ating paligid. Pwede mas maikli, pwede mas matagal. Naintindihan po? Alright. So, kailangan ko pong simplihan na lang yan para kasi 20 minutes na lang po tayo. Okay. Yun po yung kaibahan ng tatlong yun. Ang mental health po ay patuloy na proseso. Simula nung pinanganak po tayo, hanggang sa mamatay po tayo, may mental health po tayo. Kaya wag po tayo masyadong harsh sa sarili natin. Hayaan natin yung sarili natin maging masaya, maging malungkot, maging takot. I-recognize po natin yun because if not, magkakakompromise po tayo magkakaroon po ng kompromiso sa ating mga emotions. Ang tanong, saan po kayo sa zoning ng ating mental health? Kayo ba ay sa green zone, nasa red zone, or yellow zone? Pag sinabing green zone, ang stress level natin, nagpupos kung bakit hindi nagiging okay yung mental health natin, sapat lang. Okay lang. Hindi pa masyadong mabigat or marami yung stresses natin, kaya palusog pa ang ating kaisipan. Pero kung nasa yellow zone tayo, nasa neutral tayo, alanganin tayo. Alanganin mo okay, alanganin hindi. Lalo na kapag nasa red zone. Di ba nga kapag red, danger daw po yan. Aalamin natin saan po yung sa zone na yun. Okay? Ang stress po hindi kalaban. Yan po yung palit ng perception ng tao sa stress. Ang stress po, siya yung driving force. Siya yung nagpupush sa atin upang maging mabuting tao. Siya po yung tumutulong sa atin para mag-strive. Yan po yung stress. Hindi po siya kalaban. Pero kapag sumobra na po siya, doon po siya nagiging masama. Ang tanong, gaano nakataas ang stress level natin ngayon? Pwede bang pa-distribute ng stress test? Yan na. Tignan natin yung mga teachers natin. Ibigay natin ito kay principal. At sa division. Diyan lang po. Sa inyo na po yan ha. Lagay niyo po ng mga pangalan ninyo. Ito po ay tool na ginagamit ng mga experts to determine yung stress level ng mga individuals or clients na nagsisip ng mental health. Sabay-sabay po natin sagutin, pero alam ko kung kaya-kaya nyo. Yan lang po yung instruction yan. Ano po yan, merong corresponding score, yung mga responses. So, hindi or bihira is 1, minsan is 2, madalas 3, 4 is palagi. So, feel free. Pakidetermine po kung ano yung mga responses sa bawat pangungusap. Kung mahilig po kayo naiintindihan ng context, pwede nyo pong i-raise yung hand ninyo para magkatugma po tayo. So sa number 1, may problema ako sa pagtulog or pagpapanatili ng tulog. Ibig sabihin, nahihirapan ka matulog or kung nakatulog ka na, bigla ka na lang gigising at hirap ka na naman matulog ulit. Ano, 1, 2, 3, or 4? Ako ay masyadong tense at hindi makapagpahinga. Yan, feeling ninyo hindi nyo alam yung tamang pahinga sa pagod na nararamdaman ninyo. Ako ay nagagalit kapag hindi sumusunod sa gusto ko ang mga bagay. Yung 3 at saka 12, halos pareho yan sila. Number 4, nahihirapan o hirap ako mag-concentrate. Wala po kayong sense of concentration. Feeling nyo disturbed kayo, aligaga kayo, wala kayong fixed concentration sa isang bagay. 5th, nahihirapan akong makahanap ng mga bagay na masayang gawin. 6th, pakiramdam ko pagod ako sa buong araw. Umaga pa lang, pilit mo hapon na. Lunes na lang, sabi mo, sana Friday agad. Alam niyo yun? Madalas ako nag-aalala sa mga pangyayari sa buhay ko. Wala pa man nangyayari, nag-worry ka na. Nagkakaroon ako ng mga problema sa kalusugan dahil sa sobrang pagtatrabaho. Yan, tumataas na yung BP mo, nagkakaroon ka na ng ibang mga sakit-sakit dahil sa pag-iisip mo sa trabaho. Gumagamit ako ng alak, sigarilyo, kape o droga para malabanan ng stress. Pwede mo all naman. Pwede mo lahat ito ginagamit ko.
Bidea. Pero kung halimbawa Diyos sila or nagkakapit ka, coffee, kasi yun. Mas kaunti na akong tumatawa or tumitigil sa dati. Hindi ka na kasing saya ngayon na katulad ng dati. Madalas ako malungkot or nadi-disappoint. Kahit maliit na bagay na big deal sa'yo. Gusto ko na maging nasa control ang lahat. Yan. Controlling ka na sa mga bagay sa buhay mo. Hindi sapat ang oras ko para sa lahat ng mga bagay sa buhay ko. Kaya nag-take home ako. Advantage. Nag-take home na ako kasi hindi na sapat ang mga oras. Ito yung sa number 14 po, yung mga mannerisms po natin. Nagpapalutok-lutok ng mga ganyan, nag-iikot-ikot ng buho, habang naglalakad-lakad sa lesson, sa labas, sa nagpaan. Ay, sorry. Tapos makita kayo sa dyan, ano si Mama naman? Yan pa yung iniiwasan yung minsan, sabi ko baka dumating sa punto na hindi ko alam, ako pala elemental health na lang, tapos naglalakad na pala ako, pihisa na lang ako bigla ng mga estudyante ko sa WPU. Nakatakot ko rin mangyari sa akin. Habang nagsasagot kayo, gusto kong i-share, may naging client ako, engineering graduate, matalinong bata, gwapo, pero siya po ay nag-deal sa kanyang severe anxiety with, meron po siya ang diagnosis ng doctor namin sa kanya is severe anxiety with psychosis. So nakakarinig na po siya ng mga salita, nakakakita na po siya ng mga tao, at binigyan po siya ng gamot kasi matutugunan naman din sa pamamagitan ng mga tamang gamot. Ngayon, okay na po yung bata. Feature na rin po siya sa isang school sa muna habang nag-prepare siya sa exam. Ngayon, tapos na ba? Paki-compute ko lahat ng inyong mga sagot. Paki-compute. Compute po natin ang inyong mga kasagutan. Diba, kaya sa counselors kaya natin, kumusta yung pagiging sponge? Ayan, pagiging mga sponge tayo, absorber tayo ng 20. Ano score May niya? score na po? Meron na. Okay, now, let us reveal. Ano na ba ang level ng stress ninyo? Kaya ba ba? Okay, ito na po yung result. Lahat ng 20 and below tayo. Lahat ng 20 and below. Happy naman ako na nakita ko yung isa sa mga guidance counselors natin. Wow, okay. Ang pakaulugan po natin ng result na 20 kayo po ay low stress, ibig sabihin manageable pa po yung stress. Palampakan niyo po yung mga sarili ninyo. Actually, si Tita Meg, si Ma'am Meg, iniisip ko talaga low stress talaga siya. Parang hindi. We are happy to see these people na manage pa naman yung stress sa kanilang buhay. Sige po, upo kayo. Maraming salamat. Sino po yung 21 to 30 20 lang sa score? amin. Ayan. Dami nila. Kayo po ay mayroong medium stress, meaning borderline po kayo. Pwedeng okay kayo, kung pwedeng hindi na kayo okay, kasi nasa neutral line po kayo ng pagiging okay at hindi pagdating sa stress level. How about 30? Ayaw po na po kayo. Patingin po ng 30 pataas ang score. Tayo! Mabagay na kayo mag-isa or tatlo dalawa. Sige po tayo. Okay. Ayos. Hindi ko sinabi yun. Let's recognize po na mataas yung level ng stress. Okay? At ang stress po ay irresponsible minsan sa pag-create ng kung ano-anong nararamdaman natin. Okay? Actually, si stress po ay, siya po ay number 1 yan sa pag-create ng iba pang mga mental health conditions. Responsable siya sa pag-create ng mga iba pang seryoso mga bagay-bagay patungkol sa mental health. So, kung kayo po ay severely stressed or high stress na po kayo, find a way po na kahit pa paano ma-neutralize po yung stress level. Okay? Mukhang okay lang po yan, pero sa totoong buhay, hindi po okay yan. Okay po? Hindi ako nagtadiagnose po ha, pero sa pag-aaral po ng mental health, hindi po okay kapag ikaw ay high stress. Mukhang tumatawa-tawa lang sila, sir. Mukhang okay lang yan sila. Pero may, hindi natin masabi kung hanggang kailan nila. Okay, mapag-green, yellow, or red man, tandaan natin, yung estado, may mga pwedeng tayong gawin upang i-manage ito. Okay? Anong pwedeng gawin para bumuti ang lagay ng mental health? Ito po yun. Okay? Meron tayong tinatawag na box breathing. Merong 40 to 1 counting exercise, awareness of breathing exercise, and conscious challenge and meditation. Alam nyo kahit yung box breathing na lang. Okay? Yung box breathing, ay sige po yung upo nyo, yung proper sitting po. Turuan natin kayo.
Kasi pwede nyo naman gawin yung inhale, exhale, pero ito po yung proper na sinasabi at sinasuggest ng mga experts. Ito po yung 4 seconds rule, okay? Pag sinabi ko pong inhale, mag-inhale po kayo or mag-breathe in for 4 seconds. And then, pause po, hold for 4 seconds. And then breathe out for 4 seconds. And then hold for 4 seconds. And then relax. Yung moments na inaatake na kayo ng stresses ninyo, hindi na kayo maglagay, ito po yung gawin nyo. Makakatulong po sa inyo. Okay, ready? Pag sinabi kong breathe in, dahan-dahan, breathe in for 4 seconds. And then hold for 4 seconds, breathe out for 4 seconds, and then hold for 4 seconds, and then relax. Ready? And my command. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Relax. Yan. Okay, isa pa po. 1, 2, 3. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. And then hold. 1, 2, 3, 4. Relax. Okay. So, pwede niyo pong gawin yan ng paulit-ulit kapag kinakailangan na. Okay. Ito naman isa, yung 5, 4, 3, 2, 1 golden exercise, binabalik po kayo sa senses ninyo. Kasi may time po na kapag tayo po ay nagkakaroon na ng mental health condition, at times para tayo humihiwalay sa ating mga katawan. May mga ganun pong pakiramdam minsan, may mga client namin, parang hindi po ako ito, para akong lumulutan. Ang gagawin po natin, ibabalik kayo sa senses ninyo. Kapag over na yung problem and stresses, umanap kayo ng 5 bagay na nakikita niyo sa paligid. Sa isip ninyo, pangalanan ninyo. 5 bagay na nakikita, ilista sa isip. Sige, meron na bang nalista? Okay. 4 na bagay na nahahawakan. Marap kayo, ilista ninyo sa isip ninyo. 4 na bagay na nahahawakan. Then, 3 bagay na naririnig. Okay? So, alam nyo na yan. 3 bagay na naririnig. Ilista sa isip. 2 bagay na naamoy. At 1 bagay na nalalasahan. Ilista nyo sa isip nyo yung mga bagay na yan. Okay? So, ibig sabihin po niyan, binabalik po kayo sa inyong mga senses sa panahon na kayo ay parang nalulutang na po kayo. Okay? Kahit sa loob ng classroom, pwede nyo pong gawin yan. Kasi babalik na po kayo doon sa katotohanan, sa realidad ng inyong mga buhay sa inyo. Okay? Yung isa po is yung drinking of, awareness of drinking exercise. Yung may laman po may mga baso ninyo. Ayan. Kung may juice, maganda juice. Ito po, gawin natin siya. Kumuha ng inumin, hawakan lang muna, hawakan lang ang inumin. Kuha ma'am, sige ma'am, go. Kuha ng inumin. Kuha ng inumin. Pareho po ito sa second exercise kasi attempt ko ang maganda niya. Totoo po yan ang kakaroon ng brain numbness. At feeling niyo wala na kayong nakakamot. Sobrang rin stress level ninyo. At parang humihiwalay na kayo sa inyong mga katawan. Ang gagawin po nito, ibabalik po kayo sa inyong mga senses. Bakit po? Baka busan tubig ha? What? Ayun naman po kasi may nakuting talaga yung effect. Okay. So, kumuha ng inuming tubig or kahit anong inumin, basta sana mag-ala kasi makakagtag talaga yung sadness. Okay. Ngayon, bigyan ng attention ng inumin, pansinin ang kulay nito. Pansinin ang kulay nito. Lasakin ang amoy nito. And then, humikot ng dahan-dahan at damdamin ang lasa nito. Gusto kayong patunog na yun ha. Pansinin kung paano ito naglalakbay pababa sa lalamunan. Sige, namnamin ninyo. Tapos, pansinin ninyo yung pagdaloy ng likidong dumadaloy sa inyong mga lalamunan. Uminom ng ulit ang parehong paraan na dahan-dahan at bibigyang pansin ng amoy, lasa at pakiramdam. Kapag nanidistract ulit sa magulong isipan, i-focus muli ang attention sa pag-inom. Alam niyo po, simple-simple lang yan, pero nakakatulong yan. Okay? Kasi babalik niya kayo, babalik niya kayo sa senses niya. Okay? So, isa po yan. Ito po yung last. Sa panahon na kayo po ay sinusubukan tumataas ang inyong mga stress level, catch the irrational thought. Kung ito sandali at recognize na mahirap ang iyong naranasan, i-recognize mo yan. Lahat tayo ay may pinagdadaanan at huwag natin i-deny na tayo ay dumadaan sa mga pagsubok.
Pero, hindi lang yan basta pagsubok. Challenge it. Tanungin ang sarili, nakakatulong o nakakasama ba sa aking isipan ito? Base sa katotohanan na naisip ko? Or baka mamaya kasi hindi naman pala siya realistic? Or kayo na lang yung nag-imagine ng problema niyan? Okay? And then change it. Kung ang iniisip mo ay hindi nakakatulong or base sa katotohanan, palitan ito ng positibo. Halimbawa, ang layo ko pa sa pangarap ko, pero ang layo na ng narating ko. Okay? As we age, tandaan po natin yan sa stages of the, kahit yun na lang yung balikan natin, sa stages of development ni Eric Erickson, akala niyo po ba, kapag hindi natin pinapansin yung stage of development natin, pag tumanda po tayo, sabi nga nila, may dalawang klase ng matanda. May matandang nagkukwento ng masaya, may matandang nagkukwento ng hindi masaya. Kasi kung hindi natin ibubuhay ngayon yung ating buhay, baka dumating sa punto ng pagsisihan natin. Kaya bilhin niyo po kung anong klaseng teacher po kayo sa harap ng mga estudyante ninyo. Kayo po ba yung teacher na maalala nilang nag-inspire sa kanila? Or kayo po ba yung teacher na maalala nilang yung galit lang naalala nila? So minsan po, nakakalimutan po natin maging teacher na dapat na makita nila dahil may dinadala rin po tayo personal at mabigat sa loob natin. Pero masasabi ko po na yung mga teacher na nakikita ko ngayon, sila po ay naalala kong naging inspiration sa akin. Si Sir Alvin na eh. Pag pumapasok yun, alam yung naabangan yun din Sir Alvin kasi alam ko na ang klase namin. Pero siya pag nakikita mo siya, parang ang bango-bango ni Sir Alvin. Ganun talaga. Sana all. Kasi isa sa mga English teachers namin talaga na super inspiring yan. Wala pong halong biro yan. So sa kailan kung bakit ako na gustong maging English teacher naman. Isa sa mga class doon. Sa mga lumokso, nung first year college ako, isa sa mga ano din yan. Imagine mo mga first year high school pa yun. Si Ma'am Dali din namin nag-teach sa Ma'am Glenda, pero kasi si Ma'am Baltasano po ano yun. Yung Baltasano yung sa values, kasi bunti siya nung pumasok. Silang dalaw ni Ma'am March po. Kasi Ma'am March, naalala ko po kayo yung mga ladiba. Di ba po kumakanta kayo? Alam ko ba po yun? Kasi po, tatatang po sa estudyante ko anong klaseng teacher po yung pinuportray ng isang teacher. Totoo po yan. Kaya po ako nung nagturo po ako sa WPU, nagre-reflect po ako palagi. Ito ba yung mga teachers na naalala ko nung high school ako or ako yung teacher na dapat makita ng mga bata na hindi naman po sobrang ano, pero kailangan makakita yung standard. Pero hindi po natin pinakailangan maging worst teacher para maging matuto sila. Gawin na natin yung best natin kasi at the end of the day, may kita po nila yung benefit ng nakikinig at hindi nakikinig. Pero gusto ko pong i-validate lahat kayo at ngayon po sana makita niyo yung ganda ng ginagawa natin sa mental health kasi pwede tayo din maging biktima tayo ng sarili natin mental health. Okay? Kaya mahalaga po na pag tumanda tayo, balikan natin, ay, ito yung mga ginawa ko at alam natin na masaya tayo sa ginawa natin ng past life natin. Okay? So hanggang nandito po kayo sa edad na yan, i-enjoy po natin yan. Hayaan niyo po yung pressure. Hayaan po natin yung lahat ng stresses kasi hindi po tayo buhay kung wala pong pressure at stress. Darating po sa punto na wala na tayong stress at pressure kung tayo po ay nakahiga na sa kwadradong kahon. Doon talaga wala ng stress at pressure. Marami na po tayong na-record na mga, ang dami na po sa KMJS, ang dami mga documentaries. Ba't mga teachers karamihan? Parang ang dami kong na-record na rin ng mga teachers na nabiktima rin ng mental health. So kasi tayo po, nahihirapan na mag-express kasi pili natin tayo lahat nag-absorb. Okay. Ito yung mga maliliit na pamamaraan para maging mas maayos na yung mental health natin. Gawin one step at a time. Huwag natin pagsabihin yung syllabus, huwag natin pagsabihin yung grades and all. Yung mga lesson na natin. One at a time. Mag-power nap. Ilang minuto po yung power nap? Ilan po? 5 minutes po yung power nap. Try nyo po, ginagawa ko yan. 5 minutes lang nag-alarm ako. Talagang nagkakaroon ng recharge. Kumain ng pagkain na gusto mo. Dahil nakakatulong sa'yo. Mag-break time at maglakad-lakad sa labas. Okay? Kung feeling ninyo sa classroom ninyo hindi na okay, mag-break time. Makinig sa nakaka-relax na music. I-celebrate ang mga maliliit na bagay bilang accomplishment. Limitahan ang pag-check ng notifications sa phone at humingi na ng tulong mula sa iba kapag kinakailangan na. Okay? Mga simple tips lang po yan. Ito ang dapat natin maintindihan sa emotion natin. Hindi po siya permanente. Siya po ay nagbabago. It changes over time. Kung galit ka ngayon dahil sa isang estudyante, okay lang po yan. Mamaya may lilipas po yan. Okay? Huwag niyo po kayaan yung galit niyo sa klase, mga sa bahay, at may buntod sa inyong mga anak. Ang tawag po doon ay defense mechanism. May mga pagkakataon po na dinadivert natin. Displacement po yung tawag doon.
yung aso silipan natin, yung alaga natin kasi galit ka sa estudyante mo kasi something gano'n. So, lumalabas po yun. Huwag natin dalhin sa tahanan or huwag natin dalhin sa klase yung mga galit natin sa tahanan minsan. Okay? Minsan po limitahan po natin yung kung hanggang sa extent po natin dinadala yung mga emotions natin. Hindi ito napipili, pwede mong piliin ang reaction at action mo dito, pero yung emotion hindi. Ang mga emotion ay maaaring maramdaman sa iba't ibang level at dalas. Mahalaga ang pamalayang emotional yung pangunawa sa mga emotion at kailangan po may pamamahalan tayo sa emotion. Tayo yung dapat nag-drive kasi nandito po yan. Tayo po yung may hawak ng level ng emotions natin. Kasi kung hindi, tayo po yung ina-drive ng emotions natin. Okay? Mawawalan po tayo ng control sa ating emotion. Okay? Mahalaga rin po na magkaroon ng exercise kasi binabalansin niya yung ating yung pare-parehong mga stresses and hormones ng katawan natin, yung energy, at nutrition. Alam ko po mas health conscious na po kayo ngayon. Kasi sa edad po natin ngayon na adulting, mas careful na dapat tayo sa ating mga kinakain. Ilang oras po dapat ang tulog ng isang normal na tao? 8. Yung isang normal na teacher, ilang oras po? Akala niyo po 2? Akala niyo po 3? Hindi po kayo nakakahulog ng mga teacher kayo, hindi na po kayo normal. Ang normal na tulog po ay 7 to 8 or 9. Okay? It's between 7 to 8 or 8 to 9. Enough na po yan. Kasi may babalik na po yung walang energy sa atin. Okay? So, pilitin pa rin po natin matulog ng sapat at tama. Okay? Pero pag sumabra po sa 9, hindi na rin maganda. Masakit na po sa ulo. Oo, masakit sa likod. Okay? Tapos yung personal na kalinisan, masarap po matulog ng nakaano ka. Naka-refresh, diba? Mabago ka. At sarap matulog na naligo or what. Turo natin sa mga estudyante natin yan sa mga bata. Simple lang naman yung gagawin natin. Dapat alagaan ang mental health tulad ng pag-aalaga sa ating physical na katawan. Normal na parte ng buhay ang stress, pero malaking epekto nito sa isang tao. Mahalagang matutunan ng pagiging aware sa sariling estado ng mental health at mahalaga ang self-care para sa kabuuang mental health. Okay? Self-care pa din po tayo. Ang katawan at isipan ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Wow, sabi ng awitin, ang lahat ng lahat. Di ba? So tandaan mo natin, hindi po magkaiba ang ating isip at physical. Tandaan niyo, bakit nilagay ni Lord ang isip sa taas? Kasi para kontrolin at pangunahan po ang ating mga katawan. Okay? So yan.